Mga kapwa ko magulang, pagsabihan natin ng ating mga anak na tumawid sa tamang tawiran upang malayo sa panganib. Pagsabihan natin sila na maging alerto sa daan sa dahilang baka mangyari sa kanila ang nangyari kay Zhang Miao. Ang biktima, si Zhang Miao, 26 anyos. Sinasabing hindi ito nag-aalmusal para makaipon ng pera para sa kanyang kapatid na babae. Nagtatrabaho rin ito bilang waitress para masuportahan ang kanyang kapatid na lalaki. Pauwi siya mula sa kanyang trabaho bilang assistant sa isang kainan sa Northwest University's Chang'an branch na mangyari ang krimen. Naiwan niya ang kanyang 2 taong gulang na anak. Ang salarin, si Yao Jiaxin, 21 anyos, isang Chinese piano student sa prestihiyosong Xi'an Conservatory of Music. Isa siyang second-generation rich kid at ang kanyang ama ay may magandang pwesto sa military. Ang mga pangyayari. Noong October 20, 2010, 11 p.m., gamit ang kanyang Chevrolet Cruze, nabangga ni Yao Jiaxin, ang isang 26 anyos na babae na nagbibisikletang si Zhang Miao malapit sa kanyang university. Nang makita niyang isinasaulo ng biktima ang kanyang license plate number, kumuha siya ng patalim at sinaksak si Zhang ng 8 beses hanggang sa ito ay mamatay. Habang papatakas ay may nabunggo itong 2 pa. Ito ang naging dahilan para mahuli si Yao. Noong October 22, napagtagpi-tagpi ng pulisya na sangkot din siya sa aksidente ni Zhang, ngunit tinanggi niya ito sa una. 4 na araw matapos ang krimen ay nagtungo si Yao kasama ang kanyang magulang sa pulis at sumuko sa pagpatay kay Zhang. Sinabi ni Yao na sinaksak niya si Zhang dahil sa baka humingi ito ng danyos at kalaunan ay i-blackmail siya dahil ito ay isang mahirap na magbubukid lamang. Ayon sa investigasyon, nagtamo ng minor injury sa binti at ulo ang biktima mula sa pagkakabangga rito. Ang pumatay sa kanya ay ang 8 saksak na tinamo. Isa rito ay ang malalim na tama sa kanyang puso. Noong October 22 ay inaresto si Yao Xiaojin at noong March 23, 2011, inamin niya ang pagpatay sa Xi'an Intermediate People's Court. At dahil nga sa umamin siya sa krimen, pinaniniwalaan na hindi siya mahahatulan ng death penalty. Subalit siya ay hinatulan ng korte ng bitay noong April 22 at inutusan ng kanyang pamilya na magbayad ng $6,931 na kabayaran para sa pagkamatay ni Zhang. Hindi tinanggap ng asawa ni Zhang na si Wang Hui ang danyos na 45,498.50 yuan. Dahil ito ay blood money. Sinabi rin ito na hindi niya ipapalibing ang kanyang asawa hanggat hindi pa binibitay si Yao. Si Yao ay binitay noong June 7, 2011. Noong September 2015, inilathala ng Slate, isang online magazine sa US, ang isang controversial na panulat na pinamagatang Driven to Kill: Why Drivers in China Intentionally Kill the Pedestrians They Hit. Ang article ay isinulat ni Jeffrey Sant na nagtuturo sa Fordham Law School at isang board member sa New York Chinese Cultural Center. Sinabi ni Sant sa kanyang article na laganap sa China ang intentional at paulit-ulit na pagsasagasa sa pedestrian na biktima hanggang sa mamatay ito. Meron pa ngang naging popular na kasabihan sa China na it is better to hit to kill than to hit and injure. Isa sa mga binigay niyang halimbawa ay ang security footage ng isang puting sasakyan na Passat na nabangga ang isang 64 years old na lola. Tinamaan sa ulo at katawan ng matanda. Huminto sandali si Zhao Xiaocheng, subalit binalikan nito ang matanda at sinagasaang muli hanggang sa mamatay ito.
Hindi makapaniwala ang mga tao na hindi ito nahatulan ng intentional homicide dahil sa sinabi nitong akala niya lang ay isang trash bag ang kanyang nasagasaan. Isa pa sa binanggit na kaso ni Sant ay ang isang BMW na nasagasaan ng isang 2 anyos na bata. Imbis na tulungan ito ay makailang beses pa itong sinagasaan. Nasa article din ni Sant na narinig niya ang tungkol sa hit-to-kill phenomenon sa Taiwan habang nagtatrabaho roon bilang English teacher. Isang kasamahan niyang teacher ang nagsabi sa kanya na sa Taiwan, kapag nakasagasa ka ng tao at naospital, kailangan mong bayaran ang lahat hanggang sa gumaling ito. Kung namatay naman ang biktima, ay isang beses mo lang babayaran ang pambayad sa burol at libing nito. Sa madaling salita, mas murang magpalibing kaysa magpa-ospital. Kaya naman po, talagang doble ingat tayo sa lansangan dahil may mga taong ganito mag-isip. Mag-ingat po kayo lagi. Paalam!